Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Parang isang dinner date. Malapit sa bintana, inilagay ng mga butler kanina ang lamesa na ngayon ay parang isang romantic dinner table sa isang mamahaling restaurant ang nasa tabi ng bintana. Nasa banyo siya habang nag-aayos sa mga katulong kanina. Tinulungan siyang maligo at magbihis ni Teresa na hindi gaano nagsasalita at nagkukwento sa kanya. Hinayaan na niya lang muna dahil baka wala ito sa mood. Nang matapos sila ay naabutan niyang nakangiti si Anthony sa tapat ng banyo at nakangiti sa kanya. "Dinner is ready," anito sa kanya. Nahihiyang ginantihan naman niya ito ng ngiti. Lumapit ito sa kanya at ito na ang nagtulak ng wheelchair niya, papalapit sa mesa. May wine sa gitna, 2 kandila na nasa candle holder, may pasta stick sa lamesa. Bahagyang gumalaw ang ilong niya para samyuhin ang amoy ng pagkain. Napangiti siya sa pamilyaridad niyon. Nang maayos siya ni Anthony ay agad siya nitong pinagsilbihan ng pagkain. Sinalina nito ng pasta ang plato niya na excited naman niyang tinikman. Napapikit siya habang ninanamnam ang pagkain. Parang gusto niyang maiyak. Ilang buwan siyang parang nangangapa sa mundong kinagalawan niya. Dahil kahit isa ay wala siyang maalala at walang pamilyar sa kanya. Pero ngayon naalala niya ang lasa ng pasta. Ang OA niya pero ganun siguro talaga kapag bigla ka nalang nagising at kahit isa ay wala kang maalala na lahat ng nakahain at ginagalawan mo, wala kang maramdamang familiarity. "Nagustuhan mo ba?" Narinig niyang tanong naman sa kanya ni Anthony. Lumiti siya dito at tumango. "Kumain ka na din." Para itong butler na nakatayo lang sa tabi niya. Sumunod naman ito pero imbes na maupo sa harapan niya, hinila nito ang upuan papalapit sa tabi niya. Inilipat din nito ang plato at kubyertos. "Let's eat." Masiglang anito at nagsali na rin ito ng pasta sa plato nito. Hindi na siya umimik pero may ngiting kumawala sa mga labi niya. Dahil sa ginawa nito. Masagana silang kumain, nai-enjoy niya ang pasta, kaya naman busog na busog siya. Nagsali naman ng wine si Anthony at iniabot sa kanya ang isa. Anthony, pwede ba akong magtanong?" Napalingo naman ito sa kanya. "Tungkol saan?" "Tungkol sa atin." Napatigil naman ito sa tangkang pag-inom at lumingon sa kanya. "What about it?" Tanong naman ito. Bigla naman parang nanghina ang loob niya na magtanong dahil sa bigla ang pagseryoso nito. Marahan siyang huminga at itinuloy ang gustong itanong. "I know almost nothing about me, about you, about us. Hindi ko maalala kung saan ba tayo una nagkita. Can you tell me? About my past, our past." Tila nabigla naman ito at saglit na hindi nakaimik. Bumuntong hininga ito sa katinunggaang wine bago muling bumaling sa kanya. "Tila tumigil ang puso ko nang una kitang makita. Nakikita ko ang pagiging mahiyain mo. At sa maraming tao na nakakasabay mo, ikaw lang ang nakakuha ng atensyon ko." Naalala niya ang araw na iyon. Ang araw na una niya itong nakita. Yung araw na isang babaeng nakaagaw ng pansin niya. Malungkot na mga mata nito na parang laging iiyak. Hinaplos niya ang pisngi ni Laura na tahimik na nakikinig sa kanya. Yun talaga ang balak niya kung hindi niya lang nalaman ang tunay na pagkatao nito noong unang nadurog ang puso niya. Kailangan niyang mamili at mas pinili niya noon ang paghigantihan ito. Pero sa tuwing pasasakitan niya ito ay doble ang nagiging impact niyon sa kanya. Naaalala niya yung unang inatake ng panic attack si Laura.
Gustong-gusto niyang sapakin ang sarili. Ang lapitan ito upang aluin ito. Nagagalit siya kay Alonso. Hindi dahil sa tinulungan nito si Laura, kundi gusto niyang siya ang gumawa noon. "And you managed to put a smile on my lips?" Tanong naman ni Laura sa kanya. Napalunok naman siya. Paano niya ba sasabihin na isa siya sa mga naging dahilan kung bakit nasasaktan ito noon? "Yes." Pagsisinungaling naman niya rito. Patong-patong na ang kasinungalingan niya kay Laura. Pero kung kinakailangan bumuo sila ng bagong mundo para sa kanilang dalawa, gagawin niya makasama lang ito. Mailayo niya lang ito sa nakaraan. "Magkwento ka pa tungkol sa atin, sa nakaraan natin." Kumikinang ang mga matang wika nito. At parang pinipiga ang puso niya dahil sa ginagawang pagsisinungaling dito. Nginitian niya ito, kahit alam niyang hindi umabot iyon sa mga mata niya. "I love you, but you rejected me. And because I'm crazy and a spoiled brat, I never let you down." Lumunok siya para tanggalin ang bara sa lalamunan niya. Hanggang sa mapansin mo na ako. You are already smiling at me. Later on, you got to smile into me too. Ngumisi siya dito na ikinapula na mukha nito. Sana totoo na lang yung mga ikinukwento niya rito. Gusto niya ring paniwalaan ang mga ikinukwento niya. Parang ang sarap nun, kaysa magsinungaling sa harap nito. Nagpakasal ba tayo kaagad? Ngumiti siya at tumango rito. "Ayoko na kasing mawala ka pa sa akin." Wika niya rito. "Anong sabi ng mga magulang natin? Nasaan nga pala sila? Pwede ba tayong dumalaw sa kanila?" Natigilan naman siya sa tanong nito. We are both orphans." Malungkot na sabi nito. Mabilis na niyakap naman niya ito. Ang isa't isa na lang ang mayroon tayo. "Camila." Aniya rito na muntik pang madulas sa tunay na pangalan nito. Naramdaman naman niyang gumanti rin ito ng yakap sa kanya. "Kaya wag mo akong iiwan, please." Pakiusap niya rito. "Oo naman. Kung ikaw na lang ang natitirang pamilya ko, bakit naman kita iiwan? Sa totoo lang, sa simula ng magising ako, ikaw lang ang isang pamilyar sa akin." Nakahinga siya na maluwag dahil sa sinabi nito. Masaya siya na kahit papaano nakukuha na niya ang loob nito. "Mahal na mahal kita, Camila. Mahal na mahal kita." Sa kabahagian niyong inilayo sa kanya, nakatingin lang ito at tila nagtatalo ang kalooban nito. Kung sasagutin ba ang sinabi niya. Hinaplos niya ang pisngi nito at unti-unting ibinaba ang mukha niya para sakupin ang mga labi nito. Sa susunod ay sisiguraduhin niyang tutugo na ito sa kanya. Para siyang nalulunod sa mga halik ni Anthony. Napapikit siya at ginaya ang bawat paggalaw ng mga labi nito. Masuyo, mabagal at parang ninanamnam nila ang bawat sandaling magkalapat ang mga labi nila. Napapikit siya. Hindi niya alam kung paano tumugo ng una. Pero habang tumatagal ay tila nagkakaroon na ng kusa ang mga labi niya. Nakikipag-ispadahan na sa dila nito. Napapikit siya at parang lumulutang ang pakiramdam niya. Hindi niya na napansin na naglalakbay na ang mga kamay nito sa katawan niya. Hanggang sa bigla na lamang itong huminto sa paghalik sa kanya. Hinabol niya pa ang mga labi nito. Pero mariin itong pinigilan ang balikat niya. Nagmulat siya ng mga mata at nagtatakang tumingin dito. Nakadikit ang noo nito sa noo niya. Mariing nakapikit ang mga mata at mabigat ang bawat paghinga nito. "Anthony?" Tawag niya dito habang iniisip kung may nagawa ba siyang hindi nito nagustuhan. Kung mali ba ang ginawa niyang pagtugon sa halik nito.
Mabilis na dinampian nito ang mga labi niya at magmulat ng mga mata. Nahigit niya ang paghinga sa nakikitang apoy sa mga mata nito. Nag-aapoy iyon sa pagnanasa. We should stop. Paos na anito. May kung anong kumurot sa puso niya. Siguro hindi nga nito nagustuhan ang halik niya. Napayuko siya at napakagat ng labi. Mali ba? Mali ba ang paraan ko sa paghalik? Aniya na hindi maiwasan ang paggaralgal ng boses niya. No. Mabilis na wika naman ito. Itinaas nito ang baba niya gamit ang daliri nito at pinatingala siya nito. That was perfect. I love your lips. It's the sweetest lips I've ever tasted. You've tasted a lot? Di niya napigilang itanong dito. Napangiti naman ito at masuyong hinaplos ang pisngi niya. Yes, I kiss a lot of lips, but only your lips can ignite my feelings. With your kiss, the heat in my body begins to live. And none of the women I kiss ever did that to me. Anito at sunod-sunod na lumunok. Pero bakit, Anthony? Why did I stop? Putol naman ni Anthony sa sasabihin niya. Nahihiya siyang tumango rito. Nahihiya man pero gusto niyang malaman kung bakit ito tumigil. Dahil baka hindi ko makontrol ang sarili ko at dito pa lang ay magalaw na kita. Mas lalong naging mabigat ang paghinga nito nang mas maging paos ang boses nito. Tila ba hirap na hirap ito sa pagpipigil sa sarili nito. Mabilis naman siyang pinamulahan ang mukha dahil sa sinabi nito. And in your current situation, that is not a good idea. Even though I really want to make love to you. Anthony, anas niya dito. Dahil parang miski siya ay naninikip na rin ang paghinga niya dahil sa mga sinasabi nito. Ang gusto niya lang naman ang halik nito. Hindi niya akalain na malayo na pala ang gustong mangyari ni Anthony. Pero kung tutuusin may karapatan naman ito dahil mag-asawa sila. Normal lamang ang mga sinasabi nito. Teka, nanghihinayang ba siya? Agad na nag-init ang pisngi niya. Saglit niya pa lamang nakakasama si Anthony. Pero ang layo na ng gusto niyang mangyari. Kahit pa asawa ko siya, wala naman akong maalala tungkol sa kung anong klaseng mag-asawa ba kami. Kung compatible ba kami sa lahat ng bagay. Kung mabuti ba itong asawa o kung mabuti ba siyang asawa dito. Ang tangi niya lang alam ay pamilyar ito sa kanya. Ang amoy nito, ang boses nito, lahat pamilyar sa kanya. Pero bukod doon ay wala na siyang alam tungkol sa asawa niya. Isa itong estranghero sa kanya dahil wala siyang maalala kahit na ano. Siguro kailangan na natin magpahinga. Gusto man niyang tumutol ay hindi na niya ginawa iyon. Nakakaramdam na rin siya ng pagod at antok dahil siguro sa nainom na wine. Tumayo ito at pumunta sa likuran niya saka itinulak ang wheelchair niya. Tutulungan kita magpalit ng damit mo. Anito na nakapagpalingon sa kanya. Pero umalis na ito doon at nilapitan ang closet at humila roon ng isang silk nightgown. Saka muling bumalik sa kanya. Si Teresa na lang. Naaalarmang wika naman niya dito at inagaw ang nightgown dito. Marami siyang gasgas at peklat sa katawan. Sobrang payat din niya at ayaw niyang makita nito iyon. Bakit pa? Kaya naman kitang tulungan. Just let me, okay? No, ayoko. Nagulat ito sa biglaan niyang pagsigaw. Napayuko naman siya. Please, tawagin mo na lang si Teresa. Malumanay na wika niya dito. Saka ito, nakikiusap na tiningnan. Bumuntong hiningan muna ito saka sumang-ayon at lumabas. Maya-maya pa ay pumasok na si Teresa. Nakasimangot ito
Halatang galing ito sa pagtulog. Pasensya ka na ha. Hinging paumanhin naman niya dito. Hindi ito umimi kaya naman nakaramdam siya ng hiya dito. Nagalit siguro ito dahil naistorbo ito sa pagtulog. Bago ito lumabas, nagpatulog muna siya rito na lumipat sa kama. Pagkatapos ay walang imik na lumabas na ito ng silid. Napabuntong hininga naman siya. Minsan kakausapin niya si Teresa at tatanungin kung may nagawa ba siyang hindi nito nagustuhan. Kaya nanlamig ito sa pakikitungo sa kanya. Doon naman pumasok si Anthony na nakangiti ito. Lumapit ito sa kanya. Sumampa ito sa kama at naupo sa tabi niya. Muling naghuhurumentado naman ang puso niya dahil sa pagkakalapit nila. Mahiga ka na. Hihintayin kitang makatulog. Malambing na anito at inalalayan siyang makahiga. Itinukod naman ito ang siko sa kama at tumagilid paharap sa kanya. Ikaw, hindi ka pa ba inaantok? Tanong naman niya rito. Umiling-iling naman ito. Hinila nito ang kumot para ikumot sa kanya. Gusto kitang panoorin habang natutulog. Wika nito. Saka pinaunan ang braso sa kanya at hinapit siya sa baywang. Inilubog din nito ang mukha sa leeg niya. Hindi na siya nagreklamo dahil nagugustuhan niya rin ang init na nagmumula dito. Pero may bahagi niya ang tila nagigilty at kung para saan ay hindi niya alam. Napapanguwi siya habang minamasahe ng therapist niya ang kanyang binti. Tinatanggal ang mga bakal sa paa niya at makalipas ang 1 linggo, inumpisahan na ang therapy niya para muli siyang makalakad. Nakagat niya ang pang-ibabang labi at humingi ng saklolong tumingin kay Teresa. Pero umiwas lang ito ng tingin. Naninibago siya dito. Bigla na lang kasing naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na ito katulad ng dati nang humingiti at nakikipagkwentuhan sa kanya. Nalulungkot siya pero napupuna naman iyon ni Anthony. Ito na ang lagi niyang nakakasama at umaalalay sa kanya. Hi love! Masiglang bati naman ni Anthony. Agad siyang napangiti na makita niya ito. Umalis ito kaninang umaga dahil may aasikasuhin raw at ngayong hapon lang ito bumalik. Hello. Lumapit ito sa kanya at tinalikan siya sa mga labi niya. Hindi niya maiwasang pamulahan ng mukha dahil sa mga kasama nila. Mahina niya itong pinalo sa balikat sa kasininyasan ang mga therapist niya at si Teresa. Pilyong ngumiti naman ito sa kanya at nagpatulala sa kanya. Di niya maiwasang humanga sa taglay nitong kagwapuhan. Lumiliit ang mga mata nito at lumalabas ang biloy kapag ngumingiti ito ng ganoon sa kanya. Araw-araw laging nagririgo doon ang puso niya kapag nasa paligid ito at sweet sa kanya. Kumusta ang araw mo? I miss you. Anito at kinindatan pa siya nito. Natawa naman siya dahil sa paglalambing nito at nakalimutan ang sakit sa pagmamasahe ng therapy sa kanya. Good, sagot naman niya. Sa totoo lang hindi naman good. Nasanay na siya sa buong maghapong ito lang ang nasa tabi niya. Kaya nanibago siya na wala ito buong umaga. Naupo ito sa tabi niya sa kama at inakbayan siya. Nang tingalain naman niya ito ay nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa therapist niya. Inabot naman niya ang mukha nito at marahang minasahe ang noo nito. Bakit naman nakakunot yung noo mo? Nakasimangot itong bumaling sa kanya. I don't like your therapist. Anthony, awat naman niya dito. Saka nahihiyang nilingon ang therapist niya at nginitian ito. Baka marinig ka niya. May hinang bulong naman niya dito. Nilapit naman nito ang bibig sa tainga niya at bumulong. Ayoko sa kanya. Bukas papalitan ko ng babaeng therapist ang therapist mo. Mahinang bulong din ito sa kanya. Pero bakit Anthony? Takang tanong naman niya dito. Nagkibit balikat lang si Anthony. Ayoko lang na may ibang lalaking humahawak sa pag-aari ko. Napatanga naman siya dahil sa sinabi nito. Nag-iwas siya ng tingin at yumuko para itago ang pumumula ng mukha niya. Para kang sira.
Your brother had an accident and he lost his right foot. Pagbabalita ni Percy sa kanya. Parang may mga kamay na lumakumo sa dibdib niya sa nalaman. Napapikit siya at tumingala siya. Parang ayaw niyang paniwalaan ang nangyari sa kapatid. Kumusta siya? Parang may bara sa lalamunan na tanong niya kay Percy. Miserable, what do you expect? Sarkastikong tanong naman ni Percy sa kanya. Napatiimbagang naman siya. May bahagi niya ang gustong mag-guilty sa nangyari sa kapatid niya. Pero pilit iyon tinatabunan ng pagmamahal niya para kay Laura. Naging sakim siya at nagawa niyang nakawin si Laura sa pamilya nito at sa kapatid niya. Pero heto lang ang chance na mayroon siya para lumigaya. Oo, inuna niya ang sarili at pilit tinalikuran ang lahat para sa pansarili niyang kaligayahan. At si Laura iyon. Walang ibang makakapagpaligaya sa kanya kundi ang makasama niya si Laura. At ang pamilya nito at si Alonso. Ilan lamang sa mga taong kailangan niyang tapakan para maabot pa niya at mapasa kanya ang nag-iisang babaeng nagpatibok sa puso niya. Mas pipiliin niyang makasakit ng iba. Makasama lamang niya si Laura. Di bali nang mapunta siya sa impyerno. Basta makasama at maranasan niya lang na mahalin siya ni Laura. Kahit nakaw na sandali lang. Kahit gumagalaw sila sa kasinungalingan. Well, kumusta naman ang buhay may asawa? Tanong naman ni Percy sabay tawa ng nakakaloko sa kanya. Namura naman niya ito. Kung hindi lang malaki ang utang na loob niya kay Percy at kung hindi niya kailangan ng tulong nito, baka binagsakan na niya ito ng telepono. Malutong na natawa na lang ang sinagot nito sa kanya. I need a pill, Percy. Aniya naman rito. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit niya tinawagan si Percy. Bukod sa gusto niya ring makibalita sa mga nangyayari sa Pilipinas, kailangan niya yung pill na magmumula dito. Ang gamot na iyon ang ipinalit niya sa mga gamot na iniinom ni Laura. The scientists of the organization he had in Percy belongs have developed a drugs and slow down the recovery of the memory. It blocks the restoration of the memory of the patient. Kailangan niya ang gamot na iyon para kay Laura. At gusto niyang mapasa kanya si Laura sa mahabang panahon. Dahil oras na bumalik ang alaala nito, ay sigurado siyang babalik na ito sa kapatid niya. At ang larong ito ay matitigil na. Hindi niya iyon hahayaang mangyari. Iniisip pa lang niya na ay parang pinapatay na siya. Hindi mo siya maitatago habang buhay, Adam. Sabihin na natin nakakatulungan na hindi niya maalala ang tungkol sa kanyang nakaraan dahil sa gamot na kanyang iniinom. Na hindi na siya gagaling. May babala sa tono nito. Napatiimbagang naman siya. Kaya kong tawirin ang mahabang tulay na yon. Aniya dito. Pero ngayon, kailangan ko yon. Kahit hanggang sa matutunan man lang siyang mahalin ni Laura. Siguro naman kung mahal na siya nito, magdadalawang isip na itong iwanan siya. At siguro naman kahit papaano may laban na siya sa kapatid. Dahil kung ngayon hindi niya maibabalik si Laura dito, alam niyang wala siyang magiging laban dito. Umpisa pa lang talo na siya. Narinig naman niyang bumuntong hininga si Percy sa kabilang linya. Okay, I'll send you the package. May pagsukong wika naman ito. Thanks. Pinutol na niya ang tawag. Alam niya ng concern ito sa kanya. Napatingin siya sa rilong pambisig. Malapit na pala mag-lunch. Naisip niyang ipagluto muna niya si Laura. Nitong mga nakaraang linggo madalas na ipagluto niya si Laura. Natutuwa siya kapag nakikita ang mga mata nitong nagniningning habang ninanamnam ang mga niluto niya. Nagpunta siya sa kitchen. Naabutan niya roon ang private nurse ni Laura, si Teresa na nagkakape sa Kitchen Islands. Wala ang ibang helper at butler dahil weekends ngayon. Natitira lang si Teresa
dahil ito ang umaalalay kay Laura. Mabilis na nagliwanag ang mukha nito na makita siya. Sanay na siya dito. Minsan hindi niya iyon nagugustuhan, lalo na kapag minsan ay nagfi-flirt ito sa kanya. He managed to avoid firing her dahil nakikita niyang naaaliw dito si Laura. Filipina si Teresa at si Percy ang nagrekomenda dito sa kanya. "Good afternoon, Mr. Anthony." Wika nito sa malambing na boses. Tinanguan lamang niya ito. Dumiretso siya sa ref at kinakalkal ang mga stock doon. Kumuha siya ng mga ricado na gagamitin niya sa pagluluto niya. Plano niya magluto ng beef broccoli at Italian beef stew. Tamang-tama dahil sobrang lamig ng panahon ngayon sa Moscow, ngayong buwan ng Disyembre. "Is there anything I can help, Mr. Anthony?" Malambing na tanong sa kanya ni Teresa. "No, nothing." Matigas na aniya rito saka ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Hinugasan niya ang mga gagamitin at mga gulay na isasahog niya. Tumayo naman si Teresa at tumabi sa kanya. "I insist, wala naman akong ginagawa." Marahan nitong pinadaanan ng daliri nito ang braso niya. Inis na iniiwas niya ang braso nito, saka ito tiningnan na masama. "Leave me alone." Mariin na aniya dito at pinigilan na mabulyawan ito. Pero imbes na makaramdam ito ng takot, parang mas lalo pa itong na-challenge sa kanya. "Why? Ayaw mo ba ng kalaro? I can be a great playmate and no one will know even your wife, Mr. Anthony." Nangaakit na anito. Saka hinaplos ang pisngi niya at inilapit ang mukha sa mukha niya. "At iyon ay mananatiling sekreto nating dalawa." Anito saka sinakop ang labi niya. Saglit na naglapat ang labi nila dahil bigla niya itong naitulak. At mabilis na pinunasan ang labi niya. Mahigpit na hinila niya ang kamay nito. "Don't you dare kiss me, you fucking slut." Gigil na aniya dito saka ito ibinilandra. Tumama naman ang likod nito sa ref. Pero imbes na matakot sa kanya ay tila mas lalo itong natuwa sa kanya. Ngumisi ito sa kanya. "Bakit? Mas maganda naman ako sa asawa mo." Galit na pinisil niya ang pisngi nito. "Walang mas nakakahigit sa asawa ko." Nanlilisik ang mga matang wika niya dito. "At hinding-hindi ka papantay kahit sa kalingkingan man lang niya. Naiintindihan mo ba?" Aniya at mas lalong pinisil ang mukha nito. Nanlaki naman ang mga matang sunod-sunod itong tumango sa kanya. Binitawan niya ito. "Get out of my sight, bago ko pilipitin yung laig mo." Banta niya dito. Mabilis naman itong tumango at tumalilis ng alis. Siya naman ay ilang beses na huminga bago ipinagpatuloy ang ginagawa niya.